Kaya kami ngayon, itinalaga na gawin kayong larawan at kawain ng Diyos. Kung makinig kayo sa tinig na sinasabi namin, dahil ang tinig ang gagalit ito. Dahil yan, napaalala na sa inyo para magbago kayo, para malaman nyo ang kamalian nyo. Para yung pagbabago ay maglagaran na. Dahil kung di kayo magbago, ito lang mo, yung Levitico 26, 23. Bago tayo lumipat doon sa Deuteronomio 28. Levitico 26:25 na. At pararatingin ko nga sa inyo ang tabak na gaganap ng higanti ng tipan. O ano yung tabak? Yan, mga parusa na yan na sakit, tabak, na paghiganti sa mga hindi tumataliwas sa Ebanghelyo. Nandun sa Tesalonica, Kapitulo 1, pangalawang Tesalonica 1, magmula sa 7. Kaya hindi na Diyos ang pumapatay ngayon, tandaan nyo. Hindi ang Ama. Si Kristo lang ang pumapatay, tandaan nyo. Yung pinikilala yung Diyos, siya pa rin ang papatay sa inyo. Aklat ng pangalawang Tesalonica 1 mula 7. At kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit. O see, naghayag na sa amin na parurusahan kayo ng maraming parusa kung hindi nyo hanapin ang Diyos. Ito mo. Nakasamang mga anghel mula sa langit. Nakasamang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. O bakit nagniningas na apoy? Dahil galit siya sa mga tao hindi tumatalimas sa kanyang ebanghelyo. Tala mo. Na maghiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. O, tumalima ba kayo sa ebanghelyo ni Jesus? Hindi ba sinabi ko kanina, sumasamba si Jesus sa Espiritu? Kayo ba? Sumasamba kayo sa Espiritu? Tumalina ba kayo sa Biblia? Dahil ang Biblia ay katotohanan. Pero ang Biblia, binabago nyo letra. Lalo na ang Katoliko, binago niya ang letra ng Biblia. Catholic version, niligaw niya maraming tao. Hindi babawal yan kay Ezekiel na huwag niyong iligaw ang aking bayan. Yun din na sinabi ni Jesus doon sa Matthew 25, 26, na mag-ingat kayo na huwag mailigaw ni naman. O, paano mag-ingat yung tao? Walang malay sa ebanghelyo at iniligaw nyo sila. Sabi nyo, ang relihiyon nyo, kaligtasan, siya pa rin ang kamatayan ng maraming tao. Paano? Walang tagapagligtas yan. Kundi ang Diyos. Dahil ang Diyos ay pumapatay, ang Diyos din ay bumubuhay. So, para tayo mabuhay, hanapin nyo ang Diyos. Sabi nung si Propeta Amos, hanapin nyo ako at kayo'y mabubuhay. Di ba? Utos yan. Hinanap ba ninyo ang Diyos para kayo mabuhay? Alalahanin nyo si Moses. Bago niya inakay Israel, hinanap muna niya ang Diyos. At nung nakita na ang Diyos sa bundok ng Sinai, ano sabi ng Diyos sa kanya? Akayin mo Israel dito para sumamba sa akin. Hindi ba ganon? Ngayon, kayo mga relihiyon na taga-akay na maraming tao, lalo-lalo kayo mga Iglesia ni Cristo, kayo, lalong-lalo na mga inakay ni Kibuloy. Ano ngayon na nangyari sa inyo? Mga inakay, iniligaw nyo mga tao, hindi nyo inakay sila sa Diyos. Gaya ni Moses, inakay niya ang mga Israel sa paanan ng Diyos para sumamba. Para matupad yung sinabi ng Propeta Joel, na ibubuhos ko ang Espiritu sa lahat ng tao. O sino nabuhusan ng Espiritu? Hindi ba si Jesus? Panahon niya. Ngayon sa panahon natin, sino nabuhusan ng Espiritu? Kayo ba o kami? Alalahanin niyo yan.
Kaya sabi ng Diyos, hanapin niyo ako at kayo'y mga bubuhay. Kaya sinabi ko